Bumiyahe na ngayong araw ang ilang motoristang dumaraan sa NLEX para maiwasan ang buhos ng mga sasakyan bukas. Inaasahan naman ng pamunuan ng expressway na tataas ng 360,000 ang daily average volume ng mga motorista ngayong undas. Si Mela Lesmoras sa Sentro ng Balita Live. Angelic, bukas inaasahang bubuhos ang mga motorista dito sa North Luzon Expressway para nga sa paggunita ng Undas 2024. Sa ngayon, maayos naman ang sitwasyon dito, partikular na sa Balintawak Toll Plaza. Mula Batangas, maagang bumiyahe pa Bulacan ang pamilya ni Sonia ngayong araw. Kwento niya, may reunion kasi sila sa Undas at kesa naman maipit sa trapiko kapag dagsana ang mga biyahero, mas pinili na nilang bumiyahe agad. Kung bukas pa kami, lalong traffic, lalo sa Undas. Bago kami magbiyahe, lahat check muna ang car, ang gulong, para safe tayo dahil long drive nga yung pa Bulacan pa kami. Kaya dapat talaga safety at may dala na rin kaming food. In case magutom, baka bagyuhin sa daan. Sa ngayon, maluwag pa ang sitwasyon dito sa North Luzon Expressway na karaniwang dinadaanan ng mga motoristang panorte. Pero bukas, inaasahang bibigat na ang daloy ng trapiko rito. Ayon kay NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio, mula sa daily average volume ng mga motorista rito sa NLEX na 330,000, inaasahang tataas yan ng 10% o nasa 360,000 ngayong panahon ng undas. Pagtitiyak niya, nakahanda naman sila sa anumang sitwasyon. May mga patakaran na rin silang ikinasa para sa mas maginhawang biyahe sa expressway. Yung no road work, no closure po tayo umpisa today. Hanggang November 4, wala na po tayong mga pagkukumpuni. So open na po lahat yung ating lanes. And umpisa po bukas hanggang November 4 ng 6 a.m. 6 a.m. tomorrow hanggang November 4, 6 a.m. meron po tayong implement na free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. Para mas mabilis po yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na po sila makaabala sa daloy ng traffic. At ganun din po na yung aming deployment ng mga personnel, mga 1,500 personnel po yun. Umpisa po tomorrow hanggang Monday po ulit. From patrol, incident response team natin, security, mga incident response teams at saka mga lane assist natin dito sa mga plaza. So nakahanda po kami sa NLEX. Nakahanda rin ang NLEX ngayong may binabantayan na namang bagyo sa bansa. Nasa 1,500 personnel ang nakadeploy sa kanila simula bukas mula sa patrol team, incident response team, security at lane assistance. Sa tingin po namin maaaring may mga ma-discourage ng magbiyahe lalo na pa norte at nandun nga po yung bagyo, yung effect mas malakas doon sa norte. Pero kami naman po sa NLEX ay nakahanda pa rin po na maaring marami pa rin po yung magbiyahe. Angelic, patuloy naman yung paalala ng pamunuan ng NLEX sa ating mga motorista na mas mainam sa mga sasakyan pa lang mismo bago bumiyahe ay siguraduhin na nakakondisyon yung mga sasakyan, lalo na yung mga driver para maiwasan ang anumang berya o perwisyo habang bumabiyahe. Angelic? Okay, Mela, balikan lang natin yung RFID para mas maging sariwa sa alaala ng ating mga kababayan. Ano na nga ba ang patakaran dyan? Meron bang parusa sa mga maabutan na kulang ang load nila? Angelic, mabuti na lamang at naitanong mo, pinailala ni Sir Robin Ignacio ng pamunuan nga ng NLEX na nasa ngayon, suspendido naman yung Joint Memorandum Circular hinggil nga sa patakaran na nagpapataw ng parusa kung kulang o walang load yung RFID ng mga motorista na daraan dito. So hindi yan dapat intindihin na ating mga motorista. Pero ang paalala nga ng pamunuan ng NLEX, talagang siguraduhin naman na may load o okay yung RFID para pagdaan dito ay hindi na magkaroon pa ng anumang aberya. Angelic, sa mga wala namang RFID hanggang sa mga puntong ito ay meron pa rin namang cash lanes dito at meron din nga available dito nga sa mismong ating likuran sa may Balintawak Toll Plaza na pwedeng magdikit ng RFID, pwedeng mag-apply nito kung gusto nga ng ating mga motorista na hassle-free na at tuloy-tuloy na sila sa mga RFID lanes. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.